Mrs. Gu, sigurado po ba kayo na gusto ninyong bawiin ang mga patent na ito? Kapag wala na ang inyong mga patent, mababaliwala lang ang maraming taon na pinaghirapan ni President Gu. Sigurado ako. Ang Anran AI robot ay opisyal ng ibebenta pagkatapos ng 3 araw. Sa ngayon, ang bilang ng mga nagpa-reserve para sa produktong ito ay lumampas na sa 100 bilyon. Sa panahong iyon, hindi lang matagumpay na maipopost sa stock market ang Guxia Group, ang presidente rin na si Gu Xinyan ay mapapabilang na rin sa listahan ng pinakamayayaman sa mundo. Ang patent para sa Anran AI ay bunga ng pananaliksik ng asawa ko. Isinusulong nito ang pag-unlad ng sangkatauhan at ito rin ang magdadala sa aming Guxia Group patungo sa rurok ng tagumpay. Nagkakilala kami ng asawa ko sa paaralan. Siya ang aking katuwang sa buhay at higit sa lahat, ang katuwang ko sa negosyo. Pagkalipas ng 3 araw, ito ang magiging ika-7 anibersaryo ng aming kasal. Muli akong magpo-propose sa kanya. Inaanyayahan ko ang lahat na pumunta at saksihan ang aming kaligayahan. Narinig ko na para sa proposal na ito ni President Gu, ay nag-order siya ng nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar na everlasting love na diamond ring. Mukhang mahal na mahal ka talaga ni President Gu. Pero hindi pa rin iyan sapat para lampasan ang krisis ng 7 taon na pagsasama. Matagal na siyang natutulog sa kama ng ibang babae. Kapag pinirmahan mo ang pahayag na ito, mababawi mo na ang lahat ng patent ng walang anumang kondisyon at mahaharap ang Guxia Group sa isang malaking gulo. Maraming tao na biktima ng kataksilan sa kasal ang tingin ay parusa na ang pag-alis ng mag-isa. Pero para sa akin, hindi pa iyon sapat. Miss Xia, totoong buntis ka. Ngunit dahil noong kabataan mo sa laboratorio ay matagal kang nalantad sa radyasyon, nagdulot ito ng pinsala sa iyong katawan, nagkaroon ng depekto ang bata, at kailangang alisin ang bata sa lalong madaling panahon. Maari pa ba? Akong mabuntis ulit? Sobrang tagal ng naging pagkakalantad nyo sa radyasyon po, napakaliit na po ng tsansang mabuntis muli. Pero huwag po muna kayong mawalan ng pag-asa. Gagamitin ko ang inyong record na medikal upang kumonsulta sa mga nangungunang eksperto sa mundo, baka sakaling may pag-asa pa. Ngayon, ang pinakamahalaga po ay kontakin agad ang asawa nyo upang pumirma sa surgery form, kundi ay mapapahamak ang inyong buhay. Hello? Busy pa ang numerong inyong tinatawagan? Pakitawag na lang muli mamaya. Hello? Busy pa ang numerong inyong tinatawagan? Pakitawag na lang muli mamaya. Hello? Ang tinatawagan ninyong numero ay kasalukuyang nakapatay. Baka busy lang ang asawa ko. Ako na lang ang pipirma. Sinian, ito ang ating unang anak. Magiging mabuti ka ba sa kanya? Siyempre, anak ko ito, ang anak ni Gu Xinyan. Dapat siya ang pinakamaligaya. Sinian. Ang swerte naman ng babaeng ito. Tuwing magpapatingin, lagi siyang sinasamahan ng asawa niya. Oo nga, may isang babae kanina. Siya lang ang pumirma sa sarili niyang dokumento sa aksidenteng mawalan ng bata. Ang mga tao talaga, hindi mo mapagkukumpara. Anran? 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 Anong nangyari sa iyo? Anran, huwag mo akong takutin ng ganyan. Dadalingin kita sa doktor. Doktor! 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 Pakitingnan po ang asawa ko kung anong nangyayari. Anong klaseng asawa ka ba? Katatapos lang niya maaga. Katatapos ko lang kuhanan ng dugo. Kaunting sipon lang ito. Huwag na nating abalahin ang doktor. Wife, pero ang putla mo talaga? Sigurado ka bang ayaw mong magpa-check up? Huwag na. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Umuwi na tayo. Sige. Ayokong makita ang mapagpanggap mong paliwanag at paghingi ng tawad. Kapag ang lalaki ay nadungisan na, hindi ko na kailangan. President Gu, ikaw po siguro si Mrs. Gu? Kumusta po, Mrs. Gu? Ako, yung estudyante na tinulungan niyo noon ni President Gu bago ako magkaroon ng baby.
Ako ang personal secretary ni President Gu. Mrs. Gu, baka naman may libre kayong oras. Gusto ko sana kayong i-treat ni President Gu na kumain sa labas. Wala kaming oras. Masama ang pakiramdam ng asawa ko, mauna na kami. Nagdadalang tao ako. Oras na para tapusin ang relasyong ito. Pero ang patente na nakuha ko gamit ang sarili kong pawis, hindi ko ibibigay kahit kanino ng ganoon lang. Ipagtitimpla kita ng tubig. Ano ang ginawa mo sa ospital ngayon? May sakit ka ba? O may sinamahan kang iba? Hi. Bakit naman ako magkakasakit? At saka bukod sa iyo, sino pa ba ang sasamahan ko? Nagkataon lang na dumaan ako sa ospital para makipag-usap sa kanila tungkol sa isang business project, kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. Wife, sorry talaga. Pangako sa susunod, sasagutin ko agad ang mga tawag mo. Sige. Maniniwala ka ba na sa isang tawag ko lang ay mapapaalis ko siya sa tabi mo? Sinian, gusto raw kumain ng anak natin ng maliit na cake mula sa sikat na shop sa timog ng lungsod. Sige, pupunta na ako agad. Wife, may natanggap lang akong tawag. Sabi sa opisina ay mayroon daw biglaan at importanteng meeting na kailangan kong puntahan. Pupunta muna ako doon saglit, babalik ako mamayang gabi para samahan ka. Ang lahat pala ng sinasabi mong urgent meeting noon ay kasinungalingan lang para makipagkita sa ibang babae. Magkita tayo? Buntis ako. Anak ito ni Sinian. Hindi ko naman anak iyan. Bakit mo sinasabi sa akin? Huwag ka nang magpanggap. Dala ko ang panganay na anak ng pamilya Gu. At siya ang magmamana ng lahat ng yaman ng pamilya Gu. Ibigay mo na ang pwesto mo ngayon. At kakausapin ko si Sinian na bigyan ka ng konting porsyento. Saan nanggagaling ang kapal ng mukha mo? Para isiping kaya mong kontrolin ang ari-arian ng pamilya Gu? Dahil lang ba sa dinadala mo? Dahil iniwan ka niya at nagmaneho ng 2 oras para lang ibili ako ng cake na gusto ko. Ako ang pinakamamahal niya. Kung gusto mong magtapat, sabihin mo iyan sa kanya. Sinian. Sinian. Baby, bakit ka nagpunta rito? Tingnan mo, sobrang nag-aalala na ang mga magulang natin. Anong gagawin niyo? Sabi ni President Gu, ito ang kinakalabasan ng pagiging makulit. Pasensya na po, Ginang Gu. Siya ang fiancé ko. Simula noong mawala ang bata, naguluhan na ang isip niya. At kung ano-ano nang sinasabi tungkol sa ibang lalaki, pati itong report na ito ay peke rin. Totoo ba ang sinasabi niya? Tatanungin ka ni Ginang. Opo, totoo po. Pasensya na po, Ginang Gu. Ilalayo ko na siya rito. Hindi na po namin kayo iistorbohin ni President Gu. Asawa ko, kasalanan ko, hinding-hindi ko nahahayaan na ang mga ganitong maduming bagay ay marinig pa ng iyong mga tenga. Sinian, magagawa mo bang mga liwa? Siyempre hindi, sobrang mahal kita, kaya bakit naman ako titingin sa iba? Balita ko sa pag-launch ng kumpanya, ang habol ng mga investor ay ang ating patent. Dahil lahat yan sa asawa ko. Kung hindi ka nagkulong ng 1 taon para pag-aralan ng patent, hindi aabot ang kumpanya sa ganito. Natatandaan mo pala. Paano kung bawiin ko ang patent na iyon? Bakit mo naman babawiin? Ang kumpanyang ito ang simbolo ng pagmamahalan natin at saka ako ang asawa mo. Kung hindi mo ito ibibigay sa akin, kanino pa? Malapit na ring hindi kita maging asawa. Bata pa lang ako noong mga liwa ang aking ama. Pagkapasok sa akin ni mama sa universidad, hindi na niya ito matiis pa at tuluyan nang kinuha ang sarili niyang buhay. Tulad ni mama, dumanas din ako ng depresyon, mahabang panahon na ayaw kong makipag-usap sa kahit na sino. Ngunit si Gu Sinian ang laging nasa tabi ko. Sinamahan niya akong ilibing si mama. Sinasamahan niya ako sa mga klasiko at binibilhan ako ng pagkain hanggang sa kalaunan. Siya? Anran? Nag-propose siya sa akin noong graduation ceremony. Maaari ka bang maging girlfriend ko?
Pangako, ikaw lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko, hinding-hindi kita bibiguin. Pumayag ako sa kanya. At magkasama kaming nagtayo ng Guxia Group siya ang humahawak ng negosyo, samantalang ako naman sa research and development. Isang taon akong nagkulong sa laboratorio upang makabuo ng world-class artificial intelligence patent na nagdala sa Guxia Group sa rurok ng industriya. Dahil lang sinabi ni Gusinian na gusto na niyang magkaanak, napili kong iwan ang trabaho at masaya na akong manatili lang sa tabi niya. Pero sa huli, Gusinian, salamat sa pagsama sa akin sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Malaki rin ang isinakripisyo ko para sa kumpanya, ang aking pangangatawan, ang aking panganay na anak. Wala na akong utang sa iyo. Mula ngayon, sarili ko na lang ang iisipin ko. Attorney Chen, tulungan mo akong gumawa ng dokumento para sa diborsyo at isama mo rin ang deklarasyon ng pagbawi sa patent para ipadala kay Gusinian. Mrs. Gu, sigurado po ba kayo na gusto niyo itong gawin? Tawagin mo akong president siya. Sige po, President siya. Nasa napaka-importanting yugto ang kumpanya para maging ganap na listed at ang habol po ng mga investor ay ang inyong patent. Kapag ginawa niyo ito, mapapahamak si Sir Gu. Wala akong balak ipahamak ang kahit na sino. Gusto ko lang bawiin ang mga bagay na para sa akin. Lider, narito po ang ulat, nabigo na naman po tayo. Ang teknolohiya ng Unrun Artificial Intelligence ay masyado talagang malakas. President Chen, ginawa na po namin ang lahat, pero hindi pa rin natin matatalo ang teknolohiya ni Xia Anran. 10 taon ko na siyang hinahangaan. Nagtataka pa ba kayo kung bakit hindi niyo siya matalo? Kunin na lang kaya natin si Xia Anran. Ang kanyang dekalibreng teknolohiya at ang ating mahusay na laboratorio ay tiyak na magiging pinakamalakas sa buong mundo. Huwag kang mangarap ng gising. Sina Xia Anran at Gu Sinian ay matagal ng mag-asawa na may pagmamahalan. Sa asawa niya ibibigay ang teknolohiya, hindi sa atin. President Chen, may nangyari kay Miss Xia. Nang babae si Gu Sinian, gustong makipagdiborsyo ni Miss Xia at kukunin niya ang lahat ng mga patent. Ang galing. Ayos ito. Isang napakagandang balita. Siguradong malungkot ngayon si Miss Xia. Walang hiya talaga ang Gu Sinian na iyan. Ihanda ang kotse. Ako mismo ang susundo sa kanya. President Chen, sino po ba ang susunduin niyo? Ang tao o ang patent? Ang tao at ang patent, kukunin ko silang dalawa. Sinian, nasaan ang mga magulang ko? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, huwag mong pangaraping palitan siya sa pwesto niya. Huwag mong isipin na dahil buntis ka, ay hindi na kita kayang parusahan. Ito ang iyong unang anak. Hahayaan mo ba talaga siyang maging isang anak sa labas? Kung ayaw mong maging anak sa labas iyan, alisin mo ang bata. Ang tunay kong mga anak ay sa kanya lang manggagaling. Sa tingin mo ba talaga ay mahal mo siya? Kung mahal mo siya ay hindi ka sana lumalapit sa akin. Hindi mo ba alam na ang pagnanasa at pag-ibig ng isang lalaki ay magkaiba? Huwag mong gamitin ang interes ko sa katawan mo para hamakin ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya kitang angkinin at kaya rin kitang palitan dahil sa kanya lang ang pag-ibig ko. Sinian, nagkamali ako, nangangako ako na hindi ko na siya guguluhin pa. Sinian, miss na miss ka na namin ng baby. Dito ka muna para samahan kami. Buntis ka. Marami pa akong paraan para pasayahin ka. Sinisiguro kong hindi magagawa ni Xia Anran iyon. Xia Anran, ito ang klase ng pag-ibig na mayroon siya para sa iyo. Ginang, ito po ang mga bulaklak na padala ni President Gu. Masyadong busy po si President Gu ngayon sa trabaho, kaya baka maging gabi na ang balik niya at huwag na ninyo raw po siyang hintayin sa hapunan. Ay naku, itong si Xiao Gu talaga. Napakabuti sa kanyang asawa. 7 taon na silang kasal, pero sobrang romantiko pa rin. Isa talaga siyang huwarang asawa sa ating lugar. Hindi ba? Napakaswerte talaga ni Xiao Xia. Nabalitaan ko na ang kumpanya ni Xiao Gu ay malapit ng maging public at siguradong kikita siya ng maraming pera. Pagdating ng oras na yon, siya na ang magiging ginang na kinakainggitan ng lahat dahil sa yaman. 10 taon kaming magkakilala, 7 taong kasal. Buwan-buwan siyang nagpapadala sa akin ng tulip sa anumang lagay ng panahon. Sabi niya, sumisimbolo ang tulip sa katapatan at damdamin, katulad ng pagmamahal niya sa akin. Pero kailan ba nagsimulang mawalan ng halaga ang pagmamahal na ito?
Narinig ko na ang mga lalaking sobrang tapat noong bata pa sila, kapag naging matagumpay na sa buhay, ay magsisisi na isa lang ang naging babae sa buhay nila. Gu Xinian, mukhang hindi ka rin pala iba sa kanila. Ipadala mo rin sa kanya ang lahat ng ebidensya ng pangangaliwa niya. President Xia, base po sa inyong kahilingan, naipadala na po ang mga gamit. Ang pagbawi sa deklarasyon ng patent ay magiging epektibo agad sa araw na matanggap ito at hindi na po magagamit ng Guxia Group ang inyong patent. Kailan niya iyon matatanggap? Bukas po, na siya ring araw ng inyong anibersaryo sa kasal. Sige. Kung saan nagsimula ang lahat, doon na rin ito magtatapos. Asawa ko, huwag mong kalimutang uminom ng folic acid. Dapat magkaroon tayo ng malusog na baby. Gagawan kita ng 79,000, 900 at 79 na mga sulat ng pag-ibig bilang tanda na ang pagmamahalan natin ay magtatagal habang buhay. Kapag matanda na tayo, uupo tayo sa ilalim ng paglubog ng araw at isa-isang babasahin ng mga ito, tiyak na magiging napakasaya natin. Kapag nagbago ang loob mo, susunugin ko lahat ng ito at ituturing nating hindi kailanman tayo nagkakilala. Kung ganoon, itatago mo iyan habang buhay. Dahil hindi magbabago ang nararamdaman ko. Si Xian Ran lang ang mahal ko, ngayon at magpakailanman at hindi kita bibitawan. Anong ginagawa mo? Mahal, ano ba ang sinusunog mo? Mga bagay lang na hindi naman mahalaga. Tapos ka na ba sa ginagawa mo? Ako? Katatapos ko lang sa trabaho, kaya pinuntahan ko agad ang mahal kong asawa. Hindi ba kabibili lang nito noong nakaraang 2 araw? Bakit parang naubos mo na agad ito? Naubos ko na. Kung ganoon ay bibilihan kitang muli. May alam akong isang brand na mas maganda ang epekto kaysa sa ginagamit mo. Darating ang panahon na siguradong magkakaroon din tayo ng baby. Paano mo na siguro na mabubuntis ako? Binilhan mo na ba ang ibang babae niyan? Kanino naman ako bibili? Para sa asawa ko lang ako bibili? Narinig ko lang iyon sa ibang tao. Sinasabi ko lang iyon. Bakit parang kinakabahan ka? Natatakot lang naman ako na baka masyado kang nag-aalala. Mahal, ikaw lang ang kaisa-isang minamahal ko. At ang mga anak ko, ikaw lang ang gusto kong maging ina nila. Hindi ba't nagpadala ako ng mga bulaklak sa bahay ngayong araw? Hindi mo ba natanggap? Natanggap ko naman. Bakit hindi mo inilagay sa florera? Naaalala ko na sa tuwing nakakatanggap ka ng bulaklak noon, inilalagay mo agad ito sa tubig para hindi malanta. Dapat lang itapon ang mga bagay na sira na. Siguradong pinili nila ang mga pinakasariwa. Titingnan ko lang kung sino ang may lakas ng loob na lokohin ang asawa ni Gu Xinian. Mahal, sasagutin ko lang itong tawag tungkol sa trabaho. Sinian, dahil sa pagiging pabaya mo ngayong araw, masyadong sumasakit ang tiyan ko. Huwag kang masyadong gumalaw. Papunta na ako riyan. Mahal, may problema sa launching bukas. Kailangan ko munang pumunta roon ngayon din. Pwede bang huwag ka nang umalis? Ituring na natin itong huling paalam dahil bukas ay wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Mahal, patawarin mo ako dahil biglaan itong nangyari. Kailangan ko talagang umalis muna. Wedding anniversary natin bukas? Sisiguraduhin kong sa iyo lang ang buong oras ko bukas. Tayo.
Wala nang bukas. Gusin yan. Noong nalaman mong nawala ang anak natin, nasaktan ka ba tulad ko? O masaya ka? Dahil ang ibang babae at anak mo ay naghihintay sa iyo? Wife, may problema lang sa kumpanya? Kailangang mag-overtime sa gabi, kaya hindi na ako makakauwi. Magpahinga ka na ng maaga? Good night, I love you. Bukas na ang wedding anniversary nyo, pero sa halip na samahan ka, pumunta siya rito para alagaan ako at ang baby namin. Ito ang engagement ring na ginawa niya para sa iyo, pero noong sinabi kong gusto ko ito, pinahiram niya muna ito sa akin. Ano naman kung 10 milyong dolyar ang halaga nito? Second hand na lang ito dahil nasuot ko na. Mahal ko, pasensya ka na kung masyadong maliit ang singsing na suot mo. Pagka-publish ng kumpanya, hahanap ako ng tao para gawan ka ng kakaiba at espesyal na singsing. Salamat, hubby. Mas mabuti na rin siguro ito. Dahil kahit katiting na respeto, ay wala nang dapat iwan pa. Kumusta na ang kalagayan ni Ginang? May ipinadala na po kaming susundo at base sa oras, parating na po siya. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi pa rin ako mapakali. Tingnan mo muli at siguraduhin, Namla as Piming Bimi. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit anong mali ngayong araw. Opo. Ginang, ito po ang gown na personal na pinili ni President Gu para sa inyo. Katernong damit ito ng kanyang suit, sumisimbolo na kayo ay perpektong pares, at para sa inyong pagmamahalan na panghabang buhay. Hindi na kailangang magpalit ng gown. Pero Ginang, Tawagin mo akong President siya. Gamit ang aking pangalan, ang apelyido mo ay nakakabit sa akin. Mrs. Gu, naway gabayan mo ako sa buong buhay nating magkasama? Sobrang tagal na simula noong naging Mrs. Gu ako, na nakalimutan na ng lahat na may sarili akong pangalan. Ako si Sha Anrat. Si President Gu ay matagumpay na sa negosyo at pag-ibig, tunay na isang malaking tagumpay. Maraming salamat. Nabalitaan ko na ang mga namumuhunan. Ang talagang binabantayan ay ang patente at halaga ni Mrs. Gu. Bilang paalala lang para kay President Gu, kapag pinabayaan mo ang iyong asawa, mawawala ang yaman. Pero kapag minahal mo siya, dadagsa ang swerte sa iyo. Hanggat si President Gu ay hindi nakagagawa ng karaniwang pagkakamali ng mga lalaki, ang iyong kinabukasan ay tiyak na magiging napakaganda. Bakit nyo naman nasabi iyan? Tingnan nyo ang pag-unlad ng Guxia Group nitong mga nakaraang taon. Mabilis ang pag-angat nito tulad ng rocket, kaya malalaman mo na si President Gu ay siguradong isang tapat na lalaki. Tama ka? Si Ginang ang aking lucky charm, tiyak na magsasama kami habang buhay at kailanman ay hindi ko siya bibiguin. President Gu, mayroong dokumento na dinala. Kailangan niyo raw po itong pirmahan agad. Kanino galing? Mula sa akin. Mahal, andito ka na pala. Bakit hindi nyo pinapalitan ng damit ang asawa ko? Hindi nyo ba alam kung anong okasyon ngayon? si Mrs. po mismo ang ayaw magbihis. At nagagawa mo pang sumagot? Pumunta ka na sa finance ngayon din, kunin ang sahod mo at lumayas? Huwag mo siyang sisihin. Ako ang may ayaw na magbihis. Sige, kung ayaw mong magpalit, hindi na tayo magpapalit. Basta't masaya ka, ayos lang sa akin. Mahal, naghihintay na silang lahat, tara na sa taas. Gusi ni Ann, huwag ka nang magpanggap. Nakita mo ba ang mga ibinigay ko sa iyo? Mahal, isang malaking pagkakamali lang ang mga litratong iyon. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat pag-uwi natin. Tumingin ka. Inihanda ko na pati ang singsing. Ipinagawa ko pa ito sa isang tanyag na taga-disenyo ng mga alahas. Hindi ba't ito ang matagal mo ng gusto? Halika rito. Gamit na ang alahas na iyan. Ayaw ko niyan. Ibigay mo sa akin. Gusto mo ba talagang sirain ang kumpanya? Ako ba ang sumira sa kumpanya? O ikaw ang sumira sa atin? Sa dami ng taon ng pagsasama natin, noong nahiga ka sa kama ng babaeng iyon,
At noong hinayaan mo siyang magdala ng anak mo, naisip mo ba na masisira ang kumpanya? Wife, kasalanan ko ito at nagkamali ako. Siguradong aayusin ko ang tungkol sa kanya at ang tungkol sa bata para mawala na sila sa buhay natin. Hindi na kailangan. Hindi. Sa loob ng maraming taon ay palagi kitang sinusunod, anumang hilingin mo ay ibinibigay ko agad sa iyo. Nasa napaka-importanteng panahon na tayo para maging public ang kumpanya. Kung magpapatuloy ka sa paggawa ng eksena, tapos na ang kumpanya. Nagkakamali ka. Ang lahat ng mayroon ako sa mga taong ito, hindi galing sa iyo dahil ako mismo ang nagtrabaho para rito. Noong isinuot mo sa kanya ang singsing na para sana sa akin, dapat naisip mo na darating ang araw na ito. Paano mo nalaman? Ang ibang babae mo ay araw-araw na nagpaplano kung paano ka maaagaw. Ngayong araw, ibibigay ko na siya sa kanya. Wife, mayroon pa tayong mga couple outfit, malinis pa ang mga ito. Papasamahan kita sa likod para makapagpalit ka. Lahat ng may kinalaman sa iyo ay nadidirisihan ako. Sa inyong lahat, ako po si Sha Anran, ang legal na asawa ni Gu Sinian at ang kaisa-isang founder ng Anran Artificial Intelligence Patent. Ngayong araw ipinahahayag ko na aking ipinagbabawal sa Guxia Group na gamitin ang lahat ng aking mga patent at kasabay nito ay hihiwalayan ko na si Gu Sinian. Magdidiborsyo kami. Magdidiborsyo na kami. Magdidiborsyo? President Gu? Anong nangyayari rito? Sabi nila ay mahal na mahal niyo ang isa't isa at panghabang buhay na ang pagsasama niyo? Ngayong wala na ang lisensya, tiyak na babawiin ng mga investor ang kanilang pera. Masyadong malupit ang nangyaring ito. Hindi ba't parang tinitapos na nito ang Guxia Group? Tama ka, mag-asawa pa naman sila. Anong klaseng galit meron ang babaeng ito at tila masyado siyang mapaghiganti? Sinabi mo pa. Walang tutulong sa iyo, lalo lang lalala ang sitwasyon sa ginagawa mong ito. Walang mapapala ang kahit sino. Paumanhin po sa inyong lahat. Naglalabas lang po ng sama ng loob ang asawa ko. Dala lang po iyon ng bugso ng damdamin. Kaya sana ay huwag niyo na po ikalat ang balitang ito. Napakadelikado ng okasyon ngayon. Napakawalang hiya sa ginawa ni Mrs. Gu. President Gu, sasabihin ko sa iyo, hindi dapat hinahayaan lang ang babaeng iyan. Sabi nga nila, ang mabuting asawa ay nagbibigay ginhawa pero ang asawang masama ay sumisira ng pamilya. Mrs. Gu, kahit na nag-aaway kayong mag-asawa, hindi mo dapat sinisira ang karera ng iyong asawa. Kung may problema kayo, hindi ba't dapat ay pribado nyo itong nilulutas? Anong klaseng gulo ito? Sasabihin mo ba? O ako na ang magsasabi? Gagawin mo ba talaga ito? Sige, ako na. Kung sa tingin nyo ay ako ang may kasalanan, tingnan nyo muna ang isang ito. Ano ito? Para saan ito? May ibang lalaki si President Gu. Kapag nalaman niya na ako ang boss ng Xingzhou Group, paghihinalaan niya, kaya ako nahabol ko ang patent niya. At lalayo siya sa akin? President Shen, hindi po ba totoo na? Hinding-hindi. 10 na taon ko siyang hinintay. Kahit walang patent, pag nag-divorce siya, ako ang unang lilitaw sa harap niya. Pero di ba sinabi niyo dati na parehong siya at ang patent ang gusto niyo? Hindi niya tatalikuran ang kanyang patent at ang pangarap niya sa pananaliksik. Pagdating sa yaman at kakayahan, ako ang pinakamagandang opsyon niya. Gets ko na po. Gusto niyo na ang babae at ang patent ay magkasama na sa isang package. Anong package? Ang pangit pakinggan. President Shen, huwag niyo naman akong tingnan ng ganyan. Natatakot ako. Tandaan mo, simula ngayon, ako na ang assistant mo? Po. Gu Sinian, maghiwalay na tayo ng maayos. Wife, mahal! Nagkamali ako. Pangako, hindi ko na muling makikipagkita sa babaeng iyon. Iisipin na lang natin na ang lahat ng ito ay hindi kailanman nangyari at magmamahalan tayo gaya ng dati, okay? Nangyari na ang nangyari. Pumirma ka na. Saan ka naman pupunta pag nag-divorce tayo? Wala na ang papa mo, wala na rin ang mama mo at mag-isa ka na lang sa mundo. Bukod sa akin, sino pa ang magmamahal sa iyo? Ako.
Gagawin ko. Sino kayo? Oh, ako ang Chief Secretary ni Xingju Group CEO na si Shen Jiju. Nandito ako ngayon para ipaabot kay Miss Xia Anran ang tapat na hangarin ng aming President Shen. Ang Xingzhou Group ay handang pondohan ang pagpapatayo ng world-class laboratory para kay Miss Xia. Sisiguraduhin naming malinis, ligtas, at walang radiation ang lahat para kay Miss Xia sa bawat aspeto upang matupad ang kanyang pangarap na makatulong sa sangkatauhan at para suportahan siya. Si Shen Zizhou? Iyon ba ang taong galing sa mayamang pamilya pero hindi umasa sa kanyang ama? Pagbalik niya sa bansa sa loob ng 3 taon, nagawa niyang palaguin ang kanyang sariling kumpanya hanggang mapabilang sa top 10 sa buong mundo, si Shen Zizhou. Kung ganoon, anong espesyal sa Mrs. Gu na ito? Para bigyan ng ganyang kahalagahan ng President Shen? Pinahahalagahan ng President Shen ang mga talentadong tao. Ang mga research patents ni Miss Xia ay sadyang walang katulad sa mundo. Sa ganitong kahusay na talento, nagawa pa siyang baliwalain ng President Gu. Tila may mga lalaki talagang hindi alam ang tunay na kahulugan ng pagpapahalaga. Kapag ang litrato na lang nila ang nakasabit sa dingding, doon lang sila tatahimik. Sino ka sa akala mo? May karapatan ka bang magsalita rito? Teka, siya ang assistant ko at tingin ko ay tama ang sinabi niya. Miss Xia, matagal ka nang hinahangaan ng aming President Shen. Tinutukoy ko ay ang iyong talento. Seryoso ang President Shen sa kanilang alok? Kung kakailanganin nyo man, mula sa diborsyo hanggang sa matitirhan nyo pagkatapos, ang President Shen ay magbibigay ng walang kondisyong tulong. Hindi kailangan. Bumalik kayo at sabihin sa inyong President Shen na hindi pa kami nagdidiborsyo ni Anran. Asawa ko siya, kaya wala siyang pakialam sa kaniya. Mga Ginoo, kanselado ang piging ngayong araw at magbibigay ako ng paliwanag sa inyo balang araw. Gusi niyan. Bitawan mo ako. Paharangan ba natin sila? Mag-asawa pa rin sila ngayon. Hi. Mahal, patawad. Alam ko na talagang nagkamali ako. Huwag na nating kunin ang singsing na iyon. Igagawa kita ng mas mahal at mas magandang disenyo. Muli nating ipagdiriwang ang ating anibersaryo ng kasal. At magsisimula tayong muli. Pupwede ba? Gusi niyan. Tapos na tayo. Hindi pa tayo tapos. Mahal. Mahal na mahal natin ang isa't isa. At magkakaroon na rin tayo ng baby. Sabi nila, kapag ang babae ay nagkaanak na, mananatili na siya sa tabi mo. Mahal, gawin na natin ito ngayon din. Maraming ibang babae diyan na pwedeng magkaanak para sa iyo. Huwag mo akong hawakan. Galit ka pa rin ba dahil sa babaeng iyon? Kung hindi ka masaya, pwede ko silang paalisin sa buhay ko. Hindi na ako pwedeng magkaanak. Kaya mo pa rin ba silang paalisin? Ano ang sinabi mo? Nawalan tayo ng anak. Sabi ng doktor, hindi na muli akong mabubuntis. Isang Mrs. Gu na hindi na magkakaanak. Gusto mo pa ba ako? Paano nangyari ito? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Nang panahong iyon, kasama mo ang ibang babae para sa kaniyang check-up. Tinawagan kita, pero sinagot mo ba? Anran. Kaya naman pala. Noong pumunta ka sa ospital, ng araw na iyon ay nawala ang bata. Asawa ko? Nagkamali ako? Patawarin mo ako. Patawad sa ating anak. Asawa ko, maniwala ka sa akin? Ipinapangako ko na hinding-hindi na ito muling mangyayari. At dahil moderno na ang teknolohiya ngayon, hahanap ako ng pinakamagaling na doktor para sa iyo. Siguradong magkakaanak din tayo. Asawa ko, maniwala ka sa akin. Gusi niyan. Nang ang batang iyon ay mawala sa aking katawan, noong malaman ko na hindi na ako muling magkakaanak. Alam mo ba, kung gaano ako natakot na malungkot ka? Natatakot ako dahil sa akin ay hindi ka na magiging isang ama. Pero pagkalabas ko sa operating room, ay nakita ko na may kasama kang ibang babae sa check-up niya. Sinabi mo pa sa kaniya, nagagawin mo ang anak niya bilang pinakamasayang tao sa mundo. Alam mo ba sa sandaling iyon, mukha akong isang malaking katatawanan. Nagkamali ako. Hindi ko alam na naging ganoon ako kasama. Ako. Hindi na ako magkakaanak. Ang anak na iyon, kaya mo pa bang iwan? Sinian, may masamang nararamdaman ng bata. Pakiusap, iligtas mo ang anak natin. Mahal?
Muntik nang makunan si Ruyan, kaya kailangan kong pumunta doon ngayon. Pangako sa iyo, may tuloy man o hindi ang pagbubuntis, hindi ko siya papakasalan. Ikaw lang ang kaisa-isang ginang ng pamilyang Gu. Gu Sinian, ayaw mo makipag-divorce dahil ba sa mahal mo pa ako o dahil nanghihinayang ka sa patent? Kahit wala pa ang patent na iyan, ikaw lang ang laging mahal ko. Pag-usapan natin ang lahat pagbalik ko. Ang mga kilos mo ang sumagot na sa lahat. Dapat na itong matapos. Ginang, utos po ni President Gu. Habang wala po siya, dito lang po kayo sa loob ng bahay magpapahinga. Gusto niya ba akong ikulong? Nag-aalala lang po si President Gu sa inyo, kaya pakiusap po. Huwag niyo kaming pahirapan. Hindi ako hahayaan ni Gu Sinian na umalis. Kailangan kong maghanap ng tulong. Tutulungan kita. Sino iyan? Tutulungan kita. Sino iyan? Ikaw ang assistant ng Chief Secretary ni Shen Zhishou. Tama ka. Napakatalas talaga ng memorya ni Miss Xia. Nababaliw ka na ba? Ang daming tauhan ni Gu Sinian sa labas. Mapapahamak ka kapag nahuli ka. Kaya Miss Xia, ito ba ay pag-aalala sa akin? Magkano ba ang ibinabayad sa iyo ni Shen Zhishou? Para lang makuha ang patent ko, handa mong itaya ang buhay mo. Kaya sa tingin ba ni Miss Xia, na palaging patent lang ang habol ni Shen? Bakit? Hindi ba? Ang mga negosyante ay kumikilos lang para sa kita, higit lalo. Ang isang taong tulad ni Shen. Kung wala sa akin ang pinakamahalagang patent sa mundo, uutusan ka pa ba niyang lumapit sa akin? O tulungan pa akong makipaghiwalay? Mabuti na lang at itinago ko ang totoo kong pagkatao. Kung hindi ay mahihirapan akong sabihin, ang susunod kong sasabihin. Tama ka, isang negosyante si Shen, marahil para ito sa sarili niyang interes. Pero ako, hindi. Naparito ako para kay Senyor. Ano ang tinawag mo sa akin? Ito ay... Anran, siya ang bagong estudyante na kapapasok pa lang. Pagdating sa siyensya ay marami siyang magagandang ideya. Gabayan mo po siya. Ikaw ba ang batang lalaki sa laboratorio noon? Natatandaan ko na. Ang apelyido mo ay Shen. Ano? Ako si Shen Bai. Siguro sobrang kinabahan lang ako. Dahil ang isang tanyag na President Shen, gaano man niya kagustong makuha ang patent, ay hindi kailanman maglalagay sa panganib sa sarili niya, maliban na lang kung wala na siyang halaga sa buhay. Kaya ate, ikaw, pwede mo na ba akong pagkatiwalaan ngayon? Pwede akong magtiwala sa iyo, pero hanggat hindi ko pa alam ang tunay na ugali ng President Shenyo, hindi ako makikipagtulungan sa kanya. Huwag kang mag-alala, ang President Shen na iyon ay hindi nagmamadali, kaya niyang maghintay. Paano mo nalaman na makakapaghintay siya? Hindi naman ikaw siya. Bakit ka sumama sa ganitong kapeligrosong paraan? Anong kailangan mo? Sa nakikita kong trato sa iyo ni Gu ang basura, mukhang hindi kanya basta-basta papayagang makipag-DORS. Gusto kitang tulungan. Gu, na walang kwenta? Nananawa siya habang kasal pa kayo at ayaw pa niyang makipag-DORS sa iyo? Hindi pa ba masasabing walang kwenta iyon? Kung tutulungan mo ako, anong motibo mo? Siyempre dahil 10 taon na akong naghihintay na maging single si ate. Nadayain si Gu ang basura na pumirma sa divorce papers, hindi mo kaya pero kaya ng Kinruyan. Kapag nakuha na ang pinirmahang papel, ang mga susunod ay ipaubaya mo na sa akin? Basta't mapapirma mo si Gu Sinian sa papeles, aalis na ako rito at paraya na para sa inyo. Basta mapapirma mo si Gu Sinian sa divorce papers, aalis na ako rito at paraya sa inyo.
Sabi ng doktor, wala namang seryosong sugat. Sa susunod ay mag-ingat ka. Sinian, ano ang plano mo para sa amin ng bata? Siyempre, ay ang isilang mo ang bata ng ligtas. At pagkatapos ay ibigay kay Anran, dahil sa kaniya na ang batang iyon. Huwag po. Sinian, pakiusap huwag mong ibigay ang bata kay Xia Anran. Anak ko ito, hindi niya siya mamahalin ng tapat. Hindi ako nakikipagnegosasyon sa'yo at wala kang magagawa sa desisyon ko. At isa pa, binabalaan kita, kung susubukan mo pang puntahan si Xia Anran, kahit ang bata ay hindi ka maililigtas. Sinian, huwag! Sinian. Ang anak ko. Ang anak ko. Gusinian, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Makikipagtulungan ako sa iyo. Hindi ka na mahal ni Xia Anran. Gagawin ko ito para sa iyo, para sa ating anak. President Gu, nang kumalat ang balitang nag-divorce kayo ni Madam, gusto nang bawiin ng mga investor ang puhunan nila. At pati ang mga kasosyo natin ay gusto nang itigil ang pakikipagtulungan. Kahit anong paliwanag namin ay hindi nila pinapakinggan. Magpatawag agad ng press conference, haharap ako kasama siya, para kusa nang mawala ang mga chismis. Pero, makikipagtulungan po ba ang Madam? Naglalabas lang siya ng sama ng loob sa akin. Imposible namang gusto talaga niyang mapabagsak ang kumpanya. Opo, ihahanda ko na po agad. Sandali. Maghanda ka ng isang pumpon ng tulips at ipadala ito sa bahay. Pagkatapos ay humanap ka ng pinakamagaling na jewelry designer. Ipapagawa ko siyang muli ng singsing na brilyante. Opo, sir. Sinian, may ilang dokumento rito na kailangan ng pirma mo. Anong ginagawa mo rito? Gagawin ko po ang lahat ng sasabihin mo. Pero sabi kasi ng doktor, kailangan kong maging aktibo para mas maging madali ang panganganak ko. Gusto ko lang bumalik sa dati kong trabaho para makita ka rin ng bata araw-araw. Sinian, pakiusap, wag mo akong paalisin, pwede ba? Hindi naman ako gagawa ng gulo. Kung sakaling dumating ang misis mo, sisiguruhin kong iiwas ako at lalayo. Sa sitwasyon ko ngayon, wala na rin kumpanyang tatanggap sa akin. Gusto ko lang namang may gawin. At dahil unang pagkakataon ko itong manganak, medyo natatakot talaga ako. Kung palagi kitang kasama, at kung sakaling may mangyaring masama, maililigtas mo agad ako. Sige na, pwede ba? Dahil sa bata, hahayaan muna kitang manatili rito. Pero kapag nagtangka ka uling gumawa ng kung anong masama, alam mo ang magiging kapalit nito. Pangako, susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Dito po. At dito rin. Para saan ang mga ito? Sinian. Bakit ka sumisigaw? Ako. Sumisipa ang bata. Sinian, bilisan mo. Damahin mo ito. Nakapagtataka. Bakit hindi na siya sumisipa? Siguro ay nakatulog na ang bata. Napakaliit pa ng bata. Talaga bang makakasipa na siya? Bakit naman kita lolokohin sa ganitong bagay? Saka sabi ng doktor, lalong magiging malikot ang bata sa mga susunod na araw. Dali, pumirma ka na po. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho mamaya. Ito. Sige. Huwag kang masyadong magpagod. Humanap ka lang ng magaan na trabaho. Alam ko na po. Kung ganoon, papasok na ako. Hello, nakuha ko na. Paano ko ito ibibigay sa'yo? Pumunta ka na sa baba ngayon, may lalapit sa'yo doon. President Shen, pumirma na po si Gu Xinian. Mabuti naman, asikasuhin agad ito. Gusto kong makita ang divorce certificate ngayong araw. Gusto mo man o hindi, ang mga bagay na gusto mo, ibibigay ko sa iyo. CEO, kakagaling lang ni Madam sa depresyon. Kapag nalaman niyang nanggulo kayo ng pagsasama ng iba para pakasalan ng asawa ng iba, baka po lumala ang kalagayan niya. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin?
Isipin po ninyo, sa buong buhay ng matandang ginang, sino ang pinakaayaw niya sa lahat? Siya at ako, pareho kaming hindi kailanman naging kabit ng kahit sino. Siyempre alam ko po iyon. Kung hindi ay hindi kayo maghihintay ng ganito katagal. Pero kapag dumating ang oras, siguradong kukunin ni Gu Xinian si Miss Xia pabalik, tiyak na maninira siya at sasabihin, kayo ang sumira sa pamilya nila. Kapag kumalat ang usap-usapan, siguradong magkakagulo ang lahat, kaya dapat po tayong maging handa. Naiintindihan ko. Asikasuhin mo na ang mga papeles para sa diborsyo. Opo. Personal ko itong pinili para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Nabalitaan kung plano mong magkaroon ng news conference. Oo. Gusto kong sumama ang asawa ko para linawin ang chismis tungkol sa diborsyo at para protektahan ang kumpanya. Ang diborsyo ay hindi lamang basta tsismis. Hindi ko pipirmahan ang papeles para sa diborsyo. Mananatili kang asawa ko habang buhay. Ikukulong mo ba ako rito habang buhay? Ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Nagtanong na ako sa doktor, hanggat inaalagaan natin ang iyong katawan, may pag-asa pa rin magkaroon ng bata. At kumuha rin ako ng pinakamahusay na espesyalista, darating siya bukas. Para sa mga susunod na araw, magpahinga ka muna rito sa bahay. Paano kung hindi pa rin gumana ang gamutan? Kung gayon, kukunin natin ang anak ni Kinruyan dito. Nananampalataya ako sa iyo, asawa ko. Siguradong ituturing mo siya na parang sarili mong anak. Gusto mong palakihin ko ang anak mo sa ibang babae? Gusto mong palakihin ko ang anak mo sa ibang babae? Alam ko, mahal, na hindi patas ang sitwasyong ito sa iyo, pero ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti mo. Isipin mo, kung malalaman ng ibang tao na hindi ka maaaring magkaanak, ang mga chismis na iyon ay hindi mo kakayanin. Kung ganoon pala, dapat pa ba akong magpasalamat sa iyo ng lubos? Kahit ano pa ang sabihin ng iba, kahit na tumanda pa akong mag-isa, hindi ko palalakihin ang anak mo sa kabit mo. Tama na. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Hindi ba ako naging mabuti sa iyo sa loob ng maraming taon? Sinong lalaki sa labas ang walang ibang babae? Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko ng napakatagal. Lalaki rin naman ako. Kailangan ko ng reputasyon. Kailangan ko ng dignidad. Bakit ba hindi mo ako maintindihan? Ang sinasabi mong reputasyon ay ang pangangalunya, pagpapanatili ng kabit, at pagkakaroon ng anak sa labas. Gu Xinian, ito ang totoong ikaw. President Gu, hindi ito maganda. Ang mga shareholder, hindi namin alam kung bakit, ngunit bigla silang nanggugulo. Maghintay ka lang. Sana ay maintindihan mo na ang mga babae sa labas ay laro lang para sa akin. Ang pagtingin ko sa iyo ay hindi nagbago. Pupunta muna ako sa kumpanya. May susundo sa iyo mamaya. Lumabas ka na? Malaya ka na. Hindi kaya, nagsisisi ka sa pakikipagdiborsyo kay Gu Xinian? Naisahan ko si Gu Xinian, siguradong galit na galit siya sa akin. Natatakot ako na baka mabaliw siya at gagawin ang lahat para makuha ako ulit. Ang 10 taon naming pagsasama ay hindi lang dahil sa isang papel ng diborsyo na madaling maipaliliwanag. Mukhang marami siyang problema ngayon. Hindi ka na niya magagawang gambalain. Ikaw ba ang may gawa ng gulo sa mga stockholder? Assistant ka lang ng isang sekretarya, paano mo nakuha ang loob ng mga stockholder na iyon? Hindi ba sinabi na ni ate, ang mga negosyante ay hindi kikilos ng walang kapalit? Kailangan lang sabihin sa mga stockholder na ito na desidido ka ng makipagdiborsyo sa kanya at siguradong bibigyan nila ng problema si Gu Xinian. Tinutulungan mo ako ng ganito. Hindi lang dahil sa pareho tayo ng pinagmulan, kundi dahil din para sa inyong si President Shen, di ba? Malalaman mo rin balang araw na ang ating President Shen ay isang taong talagang mapagkakatiwalaan. Ang patente sa Anran Artificial Intelligence ay mahalaga para sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ayaw ko itong basta-basta na lang ibigay. Iniligtas mo ako ngayon at babawi ako sa iyo balang araw. Hindi pa rin nagtitiwala sa akin si Senyor. Sa totoo lang, maraming taon tayong hindi nagkita. At tungkol sa isang mahalagang patente, hindi ko talaga maibibigay ang buong tiwala ko. Ang pagiging tapat ni Senyor ay medyo nakakasakit ng damdamin. Akala ko dahil iyon sa biglaan kong pagtatapat noong isang araw na kinatakutan ni Senyor. Naipaliwanag ko na sa iyo noon
Hindi tayo bagay. Sabihin mo sa akin, bakit tayo hindi bagay? Mas matanda ako sa'yo. Mas mabuting mas matanda para may mag-aalaga sa akin. Galing na ako sa diborsyo. Eksaktong wala pa akong karanasan, pwede akong turuan ni ate. Hindi ko gusto si Bunso. Napakahusay kaya ni Bunso, may magandang katawan at malakas ang stamina, paniguradong matutuwa si ate. Kung hindi ka naniniwala, heto, hawakan mo. Subukan mo pang hawakan kung hindi ka naniniwala. Totoo nga. Gusto mo pa bang hawakan ng mas malalim, ate? Ay naku, mag-drive ka na lang ng maayos. Mukhang satisfied naman si ate. Manahimik ka nga. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Pupuntahan natin ang isang dating kakilala. Hindi kaya. May binabalak kang masama? Huwag kang mag-alala, hindi na kaya ni Bunso. Naipahamak pa si ate. Tara na! President Gu, kailangan nyo kaming bigyan ng paliwanag ngayon. Kapag nag-divorce kayo ni Mrs. Gu, magagamit pa ba namin ang patent na iyon? Mag-asawa kayo? Maari mong dagdagan ng pera niya sa hatian ng inyong ari-arian, pero ang patent na iyan ang bumubuhay sa Guxia Group, hindi mo pwedeng hayaang makuha niya iyon. Kung hindi talaga uubra, kukuha tayo ng pinakamagaling na divorce lawyer. Kapag hindi siya pumayag, wala siyang dapat makuha kahit 5. Tingin ko tama iyan. Hindi dapat maputol ang daloy ng pera sa amin dahil lang sa paghihiwalay ninyong dalawa. Tama na. Uulitin ko sa inyo, hindi kami maghihiwalay at huwag nyo siyang babanggain. Ako na ang bahalang umayos sa problemang ito. Tapos na ang meeting. Napakahirap kausap ng mga matatandang ito. Wala silang iniisip kundi ang sarili nilang interes. Kapag nagsimula na ang press conference, paniguradong hindi na sila magsasalita pa. At dahil pinoprotektahan nyo ng husto ang asawa nyo, balang araw po, maiintindihan din ng asawa nyo ang lahat ng pagsasakripisyo nyo para sa kanya. Gaano pa katagal bago magsimula ang press conference? May 2 oras pa po. Kumusta ang asawa ko? Hindi pa po sumasagot ang mga bodyguard. Pero siguradong nasa bahay lang siya. At hinihintay na lang ang taong susundo sa kanya. Ikaw mismo ang pumunta at sumundo sa kanya. Habang nasa biyahe, ipaliwanag mo sa kanya ang kahalagahan ng press conference na ito, siguraduhin mong maging maayos ang pakiramdam niya. Sige po, President Gu. President Gu, totoo ba ang mga balitang naghihiwalay na kayo ni Mrs. Gu? Kung sakaling mag-divorce kayo, magagamit pa rin ba ng Guxia Group ang patente ng teknolohiya ng Anran AI? Walang katotohanan ng mga bali-balita. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat. Ang mga litratong iyon ay sadyang gawa-gawa lang ng AI. Nagkausap na kami ng asawa ko at naintindihan na niya ang lahat. Sa aming mga partners, huwag po kayong mag-alala. Patente ng teknolohiyang Anran AI mananatiling eksklusibo para sa ating Guxia Group. Para sa press conference ngayong araw, darating ba rito si Mrs. Gu? On the way na siya ngayon. Tila napakalaki ng kumpiyansa ni President Gu pagdating sa relasyon niyo ng asawa niyo. Siyempre, 10 taon na kaming nagmamahalan at hindi ito masisira ng kahit na anong peking mga litrato. President Gu, may masamang balita. Tumakas po ang inyong asawa. Ano? Sige po, naintindihan ko na. President Gu, nasuri ko na ang lahat. Si Xingzhou Group iyon. Ang punong sekretarya sa tabi ni Shen Zizhu. Dala niya ang kasunduan sa diborsyo na pirmado niyo mismo. Pumunta siya sa munisipyo at doon din ay prinoseso ang sertipiko ng diborsyo. Ang mga gwardiya ay pinatumba rin ng mga tao nila. Saan ang galing ang kasunduan sa diborsyo na iyon? Mula kay Qin Ruyan. Hay naku, pumirma ka na bilis. Lalabas pa ako para magtrabaho mamaya. Dito po. Para lang makipaghiwalay sa akin, nagawa mo pang gamitin si Qin Ruyan. At isa pa, nag-post ang misis sa social media ng inyong sertipiko ng diborsyo para ipahayag ang inyong paghihiwalay. Sa inyo na ang kumpanya, pero ang lahat ng mga lisensya ay kinuha na niyang lahat. Napakahusay mo, Xia Anran. Para lang makipaghiwalay sa akin, nagawa mo pang makipagsabuatan sa ibang tao. Napakawalang puso mo talaga. President Gu, kailangang pakalmahin muna ang sitwasyon sa kumpanya. Ngayon, ang mga opisyales, mga investor, at business partners, lahat sila ay naghihintay ng tugon niyo po. Tugon para saan? Wala na siya. Anong gusto mong itugon ko? Umalis kayo ngayon din at hanapin niyo siya. Kahit saang panig pa siya ng mundo pumunta, kailangang mahanap niyo siya para sa akin. Opo, President Gu. Tara na. Xia Anran? Huwag mong isiping makakaalis ka sa akin. Akin ka na simula noong una, hanggang sa huli ay sa akin ka lang.
Diyos ko, nag-divorce na talaga ang boss at ang misis niya. Ha? Paano na ang kumpanya? Wala na ang patent ni ma'am? Mababang karote na ba ang kumpanya? Hindi naman siguro aabot sa pagkalugi, pero siguradong apektado ang mga pakikipagtulungan natin. Iyong mga dati nating magagandang benepisyo, mawawala na. Masyado nyo namang pinapahalagahan si Sha Anran. Hanggat nandyan si President Gu, magiging maayos pa rin ang kumpanya gaya ng dati. Patent lang naman yun, di ba? Hindi ako naniniwala na hihinto ang mundo ng kumpanya nang wala siya. Nandito na si President Gu. Sinian. Niloko mo ako para pirmahan ang divorce papers, di ba? Sinian, makinig ka sa akin. Ako, Hindi ba sinabi ko na sa iyo na huwag kang gagawa ng mga kalokohan? Huwag mo na siyang lalapitan. Akala mo ba talaga hindi kita kayang parusahan? Sinisihan ko na hinayaan kita noon? Kung sana tinapos na kita agad, hindi sana kami naghiwalay ni Anran. Sinian, anong gagawin mo? Sinian, iligtas mo ang bata. Sinian, pakiusap, iligtas mo ang anak natin. Siguradong ayaw ni Anran na palakihin ang bata sa sinapupunan mo, kaya siya nakipaghiwalay sa akin. Sa sandaling mawala ang bata sa loob mo, siguradong babalik sa akin si Anran. Huwag. Sinian, anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa akin? Huwag po. Sinian, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin, Sinian. Anong naging kasalanan ko? Ginawa ko lang ito dahil mahal na mahal kita. Sinian. Ang pagkakamali mo ay, hindi mo dapat hinayaang malaman ni Anran ang tungkol sa iyo. Hindi mo dapat sinubukang makuha ang mga bagay na hindi para sa iyo. At hindi mo dapat binalak na palitan siya sa pwesto niya. Kung sumunod ka lang sana, ikaw at ang bata ay magkakaroon sana ng walang katapusang kayamanan at rangya. Ngayon, lahat ng ito ay dahil sa kagustuhan mo rin. Sinian, mahal mo rin ako, hindi ba? Dahil kung hindi mo ako hahayaang magdalang tao ng anak mo. Sinabi ko na sa iyo, simulat sa pool, si Anran lang ang mahal ko, si Anran lang ang tanging minahal ko. Hindi ako naniniwala. Nagsisinungaling ka. Hanggang ngayon ay nagagawa mo pang sabihing mahal mo siya? Napaka-impokrito mong tao. Ang mahal mo lang ay ang mga patent ni Sha Anran. Mahal mo lang siya dahil binibigyan kanya ng pera. Hindi mo siya mahal dahil kung mahal mo siya, bakit mo ako sinamahan sa kama? Hindi ka rin niya mahal. Kung hindi ay hindi sana siya umalis ng ganoon kabilis. Ulitin mo ang sinabi mo? Ulitin ko man ng 100 beses. Iyan ang totoo. Hindi mo siya mahal at hindi ka rin niya mahal. Tumahimik ka? Ha. Galit ka na ba niyan? Alam mo ba kung ano ang itsura mo ngayon? May naalala akong salita para sa iyo. Alam mo ba kung ano iyon? Iyon ay ang pagiging hanggang salita lang. Sa totoo lang, hindi mo siya mahal gaya ng iniisip mo. Kahit wala ako, magkakaroon pa rin ng iba. Kapag nalaman niya na niloloko mo siya, hihiwalayan ka pa rin niya. Ngayong ibinubuhos mo lahat ng galit mo sa amin ng bata ay dahil lang hindi mo matanggap. Na isa kang mapagkunwari at hindi tapat ang iyong nararamdaman. Siguradong sawang-sawa na si Sha Anran sa iyo. Diring-diri na siya, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na iwan ka. Tumahimik ka. Sinabing tumahimik ka. Hindi ako ang nagpalayas kay Sha Anran, kundi ikaw. Sarili mo ang may kasalanan. Hindi na babalik si Sha Anran dahil kami lang ng anak mo, ang mga tunay na nagmamahal sa iyo. Hindi. Hindi maaari. Hindi ko kailanman naisip na maghiwalay kami ni Anran. Mahal niya ako, at ako lang ang tanging nasa puso niya. Noon ay mali lang ang pag-amin ko. Ngayong aayusin ko na ang lahat ng gulo. Babalikan niya rin ako. Hindi, Gusinian. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Gusinian, bitawan mo ako. Gusinian. Nahanap na po namin. Nasa Gangcheng po ngayon si Madam. Bakit siya nandoon? Ang kumuha po sa kaniya ay ang asistenteng si Sekretarya Lee. Nalaman na rin po namin ang kaniyang tunay na pagkakakilanlan. Siya po ang presidente ng Xingzhou Group na si Shen Zizhu. Si Shen Zizhu? Siguradong habol nila ang lisensya ni Madam. Naloko nila siya. Bahay mo ba ito? Ang bahay na ito, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Isa ka lang namang assistant. Paano ka nakabili ng bahay dito? Lagot na? Nakalimutan kong maghanap ng luma at simpleng bahay. Bahay po ito ng kamag-anak ko. Saan naman ako kukuha ng ganoon kalaking pera bilang assistant, nakikitira lang po ako. Lalo pang hindi maganda iyon. Paano kung biglang bumalik ang kamag-anak mo at makakita ng estranghero, mahirap na. Sa hotel na lang po siguro ako tutuloy.
Nasa ibang bansa po ang kamag-anak ko, hindi mo na siya babalik agad. Isa pa ate, kapag tumira ka sa labas at mahanap ka ni Gu Sinian, napakadelikado. At saka, sabi ko sa inyo, may ipakikilala ako sa inyong lumang kakilala. Lumang kakilala? Sino po iyon? Ako ito. Bakit? Hindi mo na ba ako kilala? Profesor? Profesor, hindi ko akalain na kayo pala ang laging naguutos kay classmate Shen na tulungan ako. Hindi lang po kayo guro sa akin, isa rin po kayong tagapagligtas. Bakit kailangan mo pang maging formal sa akin? Ikaw ang pinakamagaling kong estudyante. Hindi ko hahayaang maghirap ka. Hi. Sa totoo lang, noon pa man ay hindi ko na gusto si Gu Sinian. Pero dahil sobrang mahal niyo ang isa't isa noon, wala akong masabi. Mabuti pang naghiwalay na kayo, maaari mo pang simulan ang lahat. Mabuting tao si classmate Shen at may kakayahan siyang protektahan ka, maaari kang magtiwala sa kanya ng 100%. Profesor, malaki na po ang naitulong sa akin ni classmate Shen. Nagtatrabaho lang din naman siya, at saka mag-anak lang din itong bahay na tinutuluyan niya. Nakakahiya naman po kung patuloy akong mang-iistorbo rito. Hindi mo ba kilala kung sino siya? Isa lang akong simpleng manggagawa, isang nakababatang kapatid na matagal nang humahanga sa iyo. Kaya naman, lalong hindi ko maaaring pabigatan si classmate Shen. Gusto ko munang pagbutihin ang sarili kong career. Subalit, hindi natin maaaring piliin ang lokasyon sa Gangcheng. Sa Gangcheng naroon ang Xingzhou Group, ang pinakamalaking karibal na kumpanya. Masyado silang malakas at mahigpit ang kompetisyon. Kahit naniniwala ako sa kakayahan ko, na hindi ako magpapatalo, habang hindi pa tayo lumalaki, kailangan muna nating umiwas sa panganib para maprotektahan ang sarili natin. Loko kang bata ka. Naglaro ka pa ng pagtatago ng pagkakakilanlan. Ngayon ay bumabalik ito sa iyo. Mukhang itinuring kitang pamilya, pero itinuturing mo naman pala akong kompetisyon. Hindi kita tinutukoy, hindi naman ikaw si President Shen. Nabalitaan ko na ang Xingzhou Group ay may sariling teknolohiyang pang-agham na personal na binuo ni President Shen, ngunit hindi pa ito gaanong perpekto. Baka nga itong si President Shen nyo ay todo bigay na para malampasan ako. Kung magsasama kayong dalawa bilang perpektong kapareha, hindi ba mas mabuti iyon? Alam ni Professor ito na kapag maayos na ginamit ang teknolohiya, ito ay makatutulong sa sangkatauhan. Pero kapag nagamit sa masama, ito ay makatutulong lamang sa masasamang loob. Depende ang lahat sa pagkatao ng nagdedesisyon. Ang President Shen na ito ay hindi uubra. Saan ba ako nagkulang? Hindi naman kita pinapatamaan. Bakit ka ba nagagalit? Ako. Ang ibig kong sabihin, huwag mong sabihin na kaming mga Shen ay hindi maaasahan. Huwag kang masyadong padalos-dalos, bata. Ang pangalan mong Shen, kumpara sa ibang mga Shen, ay malayong malayo ang antas. Sige, sige. Ang mga katuwaan nyo, talagang kabataan, ay hindi ko na maintindihan. Ano man ang mangyari, bago ka maging maayos ang lagay, manatili ka muna rito para hindi ka nagambalain ni Gu Sinian. Pero ako po, kakadiborsyo ko lang. Kung palagi akong mananatili rito, natatakot akong baka makasama ito sa reputasyon niya. Kalokohan. Tuwang-tuwa pa nga siya. Sa tingin mo ba ay may paki siya sa reputasyon? Ang kailangan mo ba ay reputasyon? O ang anran? Tingnan niyo po ang sinasabi ni Professor. Yung reputasyon at anran ay hindi naman kailangang mamili sa dalawa. Hindi ko ba pwedeng makuha silang dalawa? Ganyan dapat. Ang pag-ibig ay dapat sinasabi. Huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito at baka umiyak ka na naman habang lumalapit sa akin. Ikaw? Ako. Lumapit nga ako, pero hindi ako umiyak. Gawa-gawa lang iyon ni Professor. Ang tigas talaga ng ulo mo. Sige na, tapos na ang misyon ko rito. Ang asawa ko po ay naghihintay na sa bahay para maghapunan. Misyon? Ihahatid ko na po kayo, Professor. Hanggang dito lang ang maitutulong ko. Ayusin mo na agad ang sa mama mo. Kapag ang anran ay nakaranas ng anumang hirap sa piling mo, talagang parurusahan kita. Opo, naiintindihan ko. Anong sa tingin mo? May tiwala ka na ba sa akin kahit kaunti? Pati si Professor ay tinawag mo pa rito. Ano ba talaga ang gusto mong paniwalaan ko? Maniwala ka na para kay ate? Lagi kitang iniisip at hindi na ako makatulog sa gabi. Ate, huwag ka sanang masyadong mailap sa akin. Gusto ko lang paniwalaan mo
na ang pagmamahal ko sa iyo ay maaaring maging tapat at malinis, pwede mo akong subukan. Hindi ako maaaring magkaroon ng anak. Ano ang sinabi mo? Hindi ako maaaring magkaanak. Pero, habang buhay na akong hindi magkakaanak. Huwag mong sabihing hindi mo iintindihin iyon dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng lalaki. Kahit pa sabihing ayos lang sa iyo, hindi pa rin papayag ang pamilya mo. Ako? Pasensya na sa istorbo, aalis na ako ngayon. Ako na ang aalis? May pagkain sa kusina? Huwag mong kalimutang kumain. Umalis agad tapos sasabihing ayos lang? Totoo nga ang sinasabi nila tungkol sa mga lalaki. Ang kilos nila ang tunay na nagpapakita ng nararamdaman. Mabuti na rin ito. Nararapat ang bata sa mas mabuting tao. Asawa ko, pinahirapan mo ako sa paghahanap sa iyo. Ayusan mo ako ng isang operasyon? President Shen, ano pong masama sa pakiramdam niyo? Magpapavasectomy ako. President Shen, wag naman po. President Shen, ito. Ito. Kayo. Hindi ito biro. Dapat nyo itong pag-isipang mabuti po. Tingnan mo, mukha ba akong nagbibiro? Pero ano po ba talaga ang dahilan? Sabi niya, hindi siya pwedeng magkaanak. Alam ko ang iniisip niya. Natatakot siyang maging katulad ako ni Gu Xinian na mangaliwa at magkaroon ng anak sa labas. Gusto kong patunayan sa kanya, sa pamamagitan ng gawa, na hindi ko kailangang magkaanak. Kung hindi niya kaya, hindi rin ako magkakaroon ng anak sa ibang babae. President Shen, pag-isipan niyo po itong mabuti. Dahil kapag ito ay nalaman ng matandang Donya, tiyak na magkakagulo. Ilihim mo muna. Sa nanay ko, sabihin mo na may problema ang katawan ko. Miss Cha, kung hindi pa kayo papayag, mapipilitan si President Shen. Nasaktan ang sarili niya. Doktor, simulan na ang operasyon. Bumalik ka na. Mahal, sumama ka na sa akin pabalik. Nag-divorce na tayo. Hindi. Mahal, nangako tayong magmamahalan habang buhay. Mahalin mo akong muli, pwede ba? Ikaw ang unang nag-traitor sa relasyon natin. Isang beses na panloloko, wala na tayong usapan. Wife, alam kong ginagawa mo ito dahil sa bata, sa sinapupunan ng masamang babaeng iyon, at nagagalit ka lang sa akin, hindi ba? Maniwala ka sa akin, alam ko na po na nagkamali ako. Naayos ko na po ang lahat ng iyon. Ito, tingnan mo. Gu Xinian, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Gu Xinian. Ano ang ginawa mo sa kanya? Ang masamang babaeng iyon, pinatanggal ko na ang bata sa kanya. Wife, hindi mo na kailangan pang mag-alaga ng bata ng ibang tao. Pinatalsik ko na rin siya sa kumpanya. Hindi na siya muling manggugulo sa atin. Wife, masaya ka ba? Dala niya ang anak mo. Paano mo naging ganyan kalupit? Sa simula pa lang, ikaw ang galit ko, hindi siya. Hindi. Hindi, wife? Bakit mo naman ako kasusuklaman? Alam ko, gusto mong makipagdiveyo sa akin dahil gusto mo lang papiliin kita sa inyong dalawa, tama ba? Pinipili kita, sumama ka na sa akin pabalik. Pakiusap? 10 taon na tayong magkakilala. Gu Xinian. Pero kailanman ay hindi ko nakita ang tunay mong pagkatao. President Shen, tumawag po ang inyong lola kanina. Pinapabalik po kayo sa lumang mansyon. Sabihin mong busy ako nitong mga nakaraang araw, hindi ko siya pwedeng harapin sa lagay kong ito. Sige po. Kung ganoon ay kukuha ako ng nurse para sa inyo. Lalaki po ba o babaeng nurse ang gusto nyo? Wag na, hindi kailangan. Gusto nyo po ba na ako na lang ang mag-alaga sa inyo? Pwede rin naman po. Aayusin ko lang ang mga gawain sa opisina at pupunta na ako agad. May kasama ako sa bahay? Bakit gusto mo pang maging third wheel? Naintindihan ko na po. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po ng maigi ang kumpanya at sisiguraduhin kong walang kahit na anong makakaistorbo sa inyo ni Miss Xia. Isa pa, gamitin mo ang pangalan ni Xia Anran upang irehistro ang isang laboratorio. Lahat ng gastusin ay manggagaling sa sarili kong account. President Shen, parang inubos niyo na po lahat ng scientific resources ng Xingzhou Group para lang suportahan si Miss Xia. Bakit? Bawal ba? Pwede naman po. Pera niyo po iyan, taon niyo po kami.
Kung ano ang utos nyo ay iyon ang susundin namin, asahan nyo po na maayos ko itong gagawin. Kahit wala pa ang aking mga patent, kayang-kaya pa ring tumayo ng Guxia Group gamit ang mahabang karanasan nito. Tulad ng dati, magpapatuloy ang negosyo. Umalis ka na. Ayoko nang magkaroon pa ng ugnayan sa iyo. Ayaw mo nang makipag-ugnayan sa akin? Eh, kanino mo gustong makipag-ugnayan? Doon ba sa lalaking Shen na yon? Kahit kanino man, ay wala ka nang pakialam. Pinilit mo lang akong gawin ito. Ano bang balak mong gawin? Anong pakiusap na ang ginawa ko pero hindi ka pa rin nakikinig? Kaya wala na akong ibang mapagpilian pa. Ano ba ito? Ito ang bagay na magpapasunod sa iyo ng maayos. Magtiwala ka sa akin? Asawa ko, ipinapangako ko na ikaw lang sa buhay ko. Magkaroon man tayo ng anak o wala, dapat tayong manatili magkasama. Sige na, pagkatapos ng tusok na ito, makakarating na tayo sa bahay. Bitawan mo ako. Hiwalay na tayo. Kahit hiwalay na, maaari pa tayong magbalikan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo ako pwedeng iwan. Kulang pa ba ang gulo sa kumpanya mo? Isasama ko ang asawa ko. Ano bang pakialam mo? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng diborsyo, hindi ba? Sige, tuturuan kita. Kung ganoon, tuturuan kita. Shenbai, huwag. Halos ipahamak ka na niya kanina, pero pinoprotektahan mo pa rin siya? Hindi sa ganoon. Wala kang kinalaman dito. Ang problema sa pagitan naming dalawa ay hindi dapat madamay ang katulad mo. Nag-aalala ka pala sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya tutuluyan dahil ayokong makulong at parusahan siya. Hindi ako ganoon kahangal. Tsaka, hinihintay ko pang pakasalan ako ni ate. Shenbai. Anong tawag mo sa kanya? Shenbai? Xia Anran. Napakadali mo talagang lokohin. Naniniwala ka ba talaga na ang isang babaeng galing sa hiwalayan ay may seryosong magkakagusto pa? Hindi Shenbai ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Shen Zizhou. Si Galaxy Group Shen Zizhou. Ang mga sinasabi ba niya ay totoo? Hayaan mong magpaliwanag ako. Ikaw ba talaga si Shen Zizhou? Kaya pala. Mula noon ay niloloko mo lang ako. Hindi ko sinasadyang lokohin ka. Natakot lang ako na kapag nalaman mo ang tunay kong pagkatao, ay iiwasan mo ako. May lakas ka ng loob sabihin na ang pakay mo ay hindi tungkol sa patent? Ayaw kitang lokohin. Ang totoo ay kasama ang patent sa pakay ko, pero mas gusto ko pa rin na maging masaya ka. Pangako, hindi ko naisip na saktan ka. Mahilig talaga kayong mga lalaki na mangako. May nagsabi na rin sa akin noon na hindi siya titingin sa iba. Pero ano ang nangyari? Ang mga pangako ninyo ay parang tahol lang ng aso. Iba ako sa kanya. Iniligtas mo ako at niloko mo rin ako. Kaya tabla na tayo. Anran. Hanggang dyan lang pala ang kaya mo. Kahit paano, napaibig ko siya. Ang iyong Guxia Group, humanda na sa pagbagsak. Ang pangalan mo ay hindi karapat-dapat na maidikit sa kanya. Hindi mo sinasagot ang tawag ko? Hindi ka nagre-reply sa mga text? At ayaw mo rin akong makita. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat kong gawin para mapatawad niya ako? CO, kakagaling lang ni Miss Xia sa isang panloloko ng lalaki at ngayong niloko mo rin siya. Normal lang po na magkaroon siya ng galit sa inyo. Subalit, dahil naging mabuti kayo sa kanya, paglipas ng galit niya,
maiintindihan niya rin po kayo. Hindi ko sana siya niloko noong una pa lang. Mukhang sa President Chen na ito ay walang pupuntahan? Alam ko na noon pa na sa huli ay palpak din ang batang iyon. Profesor, maniwala ka sa akin. Ang kakayahan kong kilalanin ang mga tao, hindi nagkakamali. Sinabi niyo po dati na maaari siyang pagkatiwalaan. Hindi po ba't nagkamali kayo roon? Hindi ko rin naman po inasahan na itatago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ikaw naman po, ano po ba ang iyong balak sa susunod? Ngayon po ay maraming tao ang naghihintay sa paglabas ng Unrun Artificial Intelligence Technology. Gusto ko po pumunta sa Sucheng para magtayo ng laboratorio para magsimulang muli. Professor, ano po ang sa tingin niyo? Hindi maganda iyon. Gawain iyan ng isang talunan na tumatakas. Ako po? Kailan pa po ako tumakas? Huwag mong isiping wala akong alam. Ang mga sangay ng Xingzhou Group ay nakakalat sa buong bansa. Ang tanging lugar na hindi nila napuntahan ay ang Sucheng. Sabihin mo nga kay Profesor, sino ba talaga ang iniiwasan mo? Professor, may nagsabi na po ba sa inyo na mahilig kayong makialam sa buhay ng iba? Baka naman natatakot kang manatili sa Gangcheng at matalo niya? Paano po mangyayari iyon? Sa loob ng maraming taon sa teknolohiya ng Xingzhou Group ay wala pang tumalo sa akin, hinding-hindi po ako matatalo. Kung ganoon ay tinatamaan ka na, hindi mo lang matanggap na niloko ka niya, kaya mas pinili mo ang magtago na lang. Professor, may edad na po kayo. Pwede po bang magpakaseryoso kayo? Huwag mong isipin na dahil kay Gu ang basura, ay wala nang iba pa sa mundong na mabubuting lalaki. Ito na naman po ba ang sinabi ni Shen Zizhu sa inyo? Huwag mo nang itanong kung sino ang nagsabi. Hindi naman tayo nagbibintang sa kanya, di ba? Exia Anran. Pagkatapos mong makipagdiborsyo kay Gu Xinian, akala ko ay napasa iyo na si Shen Zizhou. Hindi ko inasahang papatol ka sa ganyang uri ng tao. Ayaw na ba sa'yo ni Shen Zizhou dahil isa ka na lang gamit na at itinapon ka na lang pagkatapos pagsawaan? Ang matandang ito ay malapit na sa hukay. Paano mo siya natiis? Ano? Nagsawa ka na ba sa masarap na pagkain? At gusto mo namang malasahan ng basura? Wala ka ba talagang hiya? Bakit ganyan magsalita ang babaeng ito? Bakit? Wala naman akong sinabing mali. Masyado ba sigurong magaan ang parusang ibinigay sa iyo ni Gu Xinian, kaya may lakas ka pa ng loob na harapin at hamunin ako? Paano mo nalaman? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Siguradong tinakot mo si Gu Xinian, kaya napilitan siyang alisin ang anak ko. Pinahamak mo ako, napakasama mong babae. Bagay talaga kayo ni Gu Xinian, pati ang mga imahinasyon niyo ay pareho. Pwede ba? Lumayo kayo sa akin? Wala akong oras para saktan kayo. Inis na inis ako sa pagiging mapagmataas mo, sa inaasta mo na parang sa buong mundo ikaw lang ang laging tama. Sa totoo lang, wala ring pinagkaiba ang ugnayan niyo ni Shen Zizhou. Mas nakakadiri ka pa kaysa sa amin ni Gu Xinian. Subukan mong pagsalitaan siya uli ng masama. Subukan mong magsalita pa ng isa tungkol sa kanya. Ginang Gu o hindi pala. Ngayon, dapat na kitang tawaging Miss Sha. Hindi ko akalain na sa business trip ko dito sa Haicheng ay makikita pa kita. Talagang tadhana nga ito. Ito, si Ruyan, wala naman po siyang nagawang masama sa inyo, di ba? Ruyan. Siya ngayon ay kasama mo. Opo, tama po. Siya ngayon ay babae ko na. Babantayan ko siya. Hinding-hindi ko siya hahayaang umagaw sa lalaki nyo. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala. Miss Sha, ito po ang card ko. Ang tungkol sa patent nyo. Kung kailangan nyo ng business partner, ay dapat po nyo akong hanapin para pareho tayong yumaman. Boss Wang, kung maaalala, tinulungan mo si Gu Xinian na magkunwari para lokohin ako at sinabing girlfriend mo siya. Hindi ko akalain na magkakatotoo pala iyon. Ang legal na asawa ni Boss Wang ay sinamahan siya sa loob ng 30 taon. Pareho silang nagtiis at nagsalo sa isang balot ng pagkain. Nagsama sila sa hirap at ginhawa hanggang sa araw na ito, pero hindi ko akalain na sisingit ka pa rin. Kahit saan ka pumunta, ay talagang panggulo ka lang ng relasyon. At masasabi ko na, magaling talaga ang iyong mga pamamaraan. Pareho lang tayong dalawa. Nakuha mong pasunurin si Shen Zizhou para pabagsakin ang kumpanya ni Gu Xinian at tuluyan siyang malugi. Paniguradong mas magaling ka kaysa sa akin sa pangaakit. Anong sinabi mo? Nalugi ang Gu Xinian?
Huwag ka nang magpanggap. Ang mga pinaggagawa mo, kalat na ngayon sa buong internet. Alam na ng lahat na isa kang asawa na walang hiya at nangaliwa. At si Shen Ziju naman ang sumira sa pamilya niyo. Manahimik ka! Tumahimik ka sabi! Si Shen Ziju ba talaga ang balak mong kalabanin? Ano naman kung kalabanin ko siya? Ano, paparusahan ba niya ako? Ikaw talaga. Tingin kayo, bilis? Ito ang pahayag na inilabas ni Gu Xinian. Sabi niya, si Shen Ziju daw ay nanggulo sa relasyon nila, inagaw ang asawa niya at sinira pa ang kumpanya niya hanggang sa malugi ito. Ngayon, galit ang buong internet kina Shen Ziju. At Xingju Group, si Xingzhou Group, ay nasa malaking panganib. Sa yaman niyang iyan, marami naman siyang mahahanap na ibang babae. Bakit kailangan sa babaeng may asawa pa? Iba May talaga problema ba mag-trip sila ang sa mga isip? mayayaman ngayon. Ang babaeng iyan, may asawa na, pero nakikipag-ugnayan pa sa iba. Parang nagpapaawa lang ang taong ito para makuha ang loob ng publiko. Bakit pakiramdam ko may mali rito? Sa tingin ko rin, hindi natin alam ang buong katotohanan. Kaya huwag muna tayong manghusga. Palipasin muna natin ang oras para makita ang mangyayari. Go Xinian. Dahil ayaw mo namang maghiwalay tayo ng maayos, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako sa iyo. Anong ginagawa mo? Hintayin mo ako. Kung hindi magiging maganda ang buhay ko, hindi rin kita hahayaang maging masaya. Sino ang nag-utos sa iyo na sabihin ang lahat ng iyon sa kanya? Alam mo ba, dahil sa iyo, gaano kalaki ang nawala sa akin? Sinong nagsabi sa iyo na sabihin ang mga iyon sa kanya? Alam mo ba, dahil sa iyo, napakalaki ng nawala sa akin. Matapos niya akong pahirapan ng husto, ano namang masama kung pagalitan ko siya ng kaunti. Akala ko dahil hindi ka na gusto ni Gu Xinian, ay ayos lang na paglaruan kita. Hindi ko inaasahan na malas ka palang babae at puro ka lang problema. Anong karapatan mong saktan ako ng dahil sa kanya? Bakit? Pinapatulan mo rin ba siya? Akala mo ba ay katulad mo siya na umaasa lang sa lalaki para mabuhay? Ang mga hawak niya ay tiyak na ikagugulat mo. Sa tingin mo ba sa loob ng maraming taon ay si Gu Xinian ang bumubuhay sa kanya? Hindi. Siya ang bumubuhay kay Gu Xinian. Paano mangyayari iyon? Imposible. Kuya Wang, wala na akong pera ngayon kahit isang kusing? Hindi mo ako pwedeng iwan dito. Sinira mo ang negosyo ko. Pagkatapos ay gusto mong buhayin pa kita. Alis. Huwag kang pupunta kay Gu Xinian. Gustong-gusto niyang pumunta ka doon. Manganib ang kalagayan mo. Wala akong pakialam kung anong gawin niya sa akin. Pero hindi niya dapat madamay ang ibang tao. Bilisan mo. Maaring mapahamak ang asawa mo. Ano? Hanggang dito lang ang kaya kong itulong sa iyo ngayon. Bumalik ka. Alam ko na. Natatalab ang ginawa ko. Tunay ngang tumalab. Nagparamdam ito sa akin na parang panaginip lang ang lahat ng nangyari sa nakaraan, na nagpakita sa akin ng tunay mong kasamaan. At nagparamdam sa akin na naging masyado akong malambot noon, na hindi na sana ako nag-iwan pa ng anumang puwang para sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba makikipagbalikan sa akin? Nabalitaan kong nalugi na ang kumpanya at nawala na ang lahat ng pera mo. Ang bahay na ito ay binili ko bago pa tayo magpakasal. Binayaran ko ng buo at sa pangalan ko lang ito nakarehistro. Ngayon, kukunin ko na ito pabalik. Dapat alam mo na ang lugar na ito ang tanging matitirhan ko na lang sa ngayon. Alam ko. Kaya kailangan ko itong bawiin para hindi ka maging masyadong komportable at hindi ka na magkaroon pa ng gana na manggulo pa ng ibang tao. Ginagawa mo ba ito para kay Shen Ziju? Sa tingin mo ba ay siniraan ko siya online? Kaya pumunta ka rito para gumanti sa akin? Ikaw na mismo ang nagsabi na paninira iyon. Magulo ang sitwasyon sa internet ngayon. Dahil lang sa mga taong katulad mo na mahilig magsinungaling sa harap ng marami. Sa paggawa mo ng kung ano-anong kwento, sinisira mo ang buhay ng ibang tao. Hindi ba dapat pagbayarin ka sa ginawa mo? Hindi ka ba natatakot na baka kasama ka lang niya? Para lang sa iyong mga patente?
Saka ko naiisipin iyon. Sa ngayon, gusto ko lang ipaghiganti ang ginawa niyo sa kanya. Huwag mong sabihing mahal mo na talaga si Shen Zhu. Wala kang pakialam doon. Nakipag-divorce ka sa akin. Para lang kay Shen Zhu, di ba? Anong pagkukulang ko kumpara sa kanya? Sabihin mo sa akin? Sabihin mo. Huwag kang gumawa ng kwento rito. Ang pakikipag-divorce ko sa iyo ay walang kinalaman sa ibang tao. Ito ay dahil sa iyo. Dahil sinira mo ang pagsasama natin ng maraming taon. Hindi mo siguro nakakalimutan si Qin Ruyan at ang pagkakataon na dinala niya ang iyong anak, di ba? Sa tingin mo ba ay makakasama mo si Shen Zhu? Ang dami pang tinatago sa iyo. Ni Shen Zhu, Anong ibig mong sabihin? may malalang depresyon ang kanyang ina at napakataas ng pamantayan niya para sa manugang. Sa tingin mo ba? Papayagan niyang mapangasawa ng kanyang anak ang isang babaeng galing na sa hiwalayan? Ang mga taong may depresyon ay hindi pwedeng ma-stress ng husto. Huwag mong kakalimutan kung paano nawala ang nanay mo. Ano sa tingin mo ang pipiliin niya sa pagitan mo at ng kanyang ina? Mahal, pinaglalaruan ka lang niya? Ako lang ang tanging nagmamahal sa iyo ng tapat. Kung nagawa mong maging responsable para kay Qin Ruyan at sa kanyang bata, baka masabihan pa kitang tunay na lalaki. Gu Sinian, sa inaasta mo ngayon, talagang hinahamak kita. Bukas, pakukuwentuhin ko ang abogado para sa isang pahayag, para ang mga nangyari sa atin ay mailahad ng detalyado. Sana sa hinaharap ay bawasan mo ang mga pananakit sa iba at sa sarili mo. Gumawa ka naman ng mabuti para sa sarili mo. Bibigyan pa kita ng isang araw, lumayas ka na rito. Sa ganitong oras bukas, may mga bibili na titingin sa bahay na ito. Ibebeta mo ang lugar na ito? Dito. Sa lungsod na ito, hinding-hindi na ako babalik. Ang bawat bahagi ng lugar na ito ay magkasama nating inayos. 10 taon ng mga alaala. Paano mo nakuha ang loob na ibenta ang lahat ng ito? Ang 10 taon nating relasyon, dahil lang sa pangangaliwa mo, ay tuluyan ng nawasak. Ikaw, paano mo nakuha ang loob na gawin iyon? Mahal. Patawad, alam ko na talagang nagkamali ako. Mahal, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Anong ginagawa mo rito? Tara, uuwi na tayo. Mahal? Mahal ko? Huwag kang umalis, asawa ko. Mahal. Patawad, nagkamali talaga ako. Ate, galit ka pa ba sa akin? Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Hindi tayo ganoon kakilala. Noong pinagtanggol mo ako kahapon, hindi ka nag-atubili laban sa dati mong asawa? At medyo na-touch ako. Bakit parang nag-iba ang ihip ng hangin ngayong araw? Huwag kang masyadong umasa. Ayoko lang na marami akong utang na loob sa iyo. Nagdesisyon na akong pumunta sa Sucheng. At sa susunod nating pagkikita, magiging magkaribal na tayo sa negosyo. Hindi rin ako magpaparaya sa iyo. Ikaw? Bakit ba kailangan mong pumunta sa Sucheng? Sino ba ang nandoon sa Sucheng na iyan? Hinaan mo ang boses mo. Iniisip mo ba na hindi sapat ang kakayahan ng kumpanya ko, kaya hindi karapat-dapat dito ang patent mo? Sasabihin ko sa'yo, kung ang kumpanya ko ay hindi sapat, wala nang ibang kumpanya sa buong bansa ang may karapatang magsabi niyan. Hahayaan na kitang magpatakbo ng mag-isa? Ayos ba iyon? Hindi dahil doon. Kung ganoon, dahil ba sa tingin mo ay masyado akong bata? Ang ibig kong sabihin ay ang edad ko. Hindi rin. Sabihin mo na ng direkta. Ano ba talaga ang hindi mo gusto sa akin? Babaguhin ko. Hindi kita gusto dahil lalaki ka. Seryoso ka ba? Pwede naman sigurong gawan ng paraan, pero kailangan ko yatang pumunta ng Thailand para doon. Hay naku. Shen Zizhou. Nay, Shen Zizhou. Ma, Pa, pasensya na po. President Shen, hindi ko po napigilan si Madam Shen. Magsalita ka? Totoo bang kabit ka? saan nyo naman po narinig ang mga chismis na iyan? Kumakalat na ito sa internet. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman? Sagutin mo ako, totoo ba ito o hindi? Hindi po.
Alam ko po kung ano ang pinakaayaw nyo at ang ganyang bagay, hindi ko po gagawin. Totoo po iyon, Madam Shen. Si President Shen ay palaging namumuhay ng marangal. Hindi lang sa mga babaeng may asawa na, pati na rin sa mga dalaga, ay hindi siya nakikipag-usap ng higit sa kinakailangan. Talaga bang totoo iyan? O nagsisinungaling lang kayo? Sumpaman sa langit, pawang kasinungalingan ang mga chismis sa internet. Ang mga problemang ito, ako na ang bahalang tumapos nito ng maayos. Mabuti naman kung ganoon. Ang pamilya natin ay sinira ng mga kabit, kaya ang mga kabit ay dapat parusahan. Anak, ikaw ang pinagmamalaki ko. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong bahid ang iyong pangalan. Pati na rin ang magiging asawa mo. Dapat ay may malinis na dangal. Pero ma, mayroon na po akong nagugustuhan. Madam Shen. Pasensya na po, Madam Shen. Dahil sa akin ay nadamay pa si President Shen. Pero tinitiyak ko po sa inyo na si President Shen ay may malinis na budhi at mananatiling isang anak na dapat ninyong ipagmalaki. Salamat sa iyo. Mukhang marunong kang tumingin ng tao. Naniniwala ako na balang araw, mahahanap mo rin ang taong para sa iyo. Salamat po, Madam Shen. Paalam, President Shen. Siya. Tumigil ka dyan. Sumama ka sa akin sa bahay. Dapat ay tunay na mabuti at malinis na babae. Ang karapat-dapat para sa kanya. Miss Xia, tungkol po doon sa nabanggit niyo na plano sa pagpapatayo ng laboratorio sa Sucheng, itutuloy pa rin po ba natin ito? Ituloy natin ayon sa plano. Sige po. Siya nga pala, tulungan mo akong imbestigahan kung ano ang dating pangalan ni Ginang Shen. Iimbestigahan po si Ginang Shen? Mukha siyang pamilyar. Gusto ko lang kumpirmahin. Sige po, isesend ko po ang impormasyon sa cellphone niyo kapag nahanap ko na. Paano ka nakapasok dito? Huwag mong kakalimutan na ang hotel na ito ay pagmamay-ari namin. Nasaan si Ginang Shen? Ang sinabi mo kanina na paalam, ano ang ibig sabihin niyon? Ito ay ayon sa sinabi ko lang. Mabuting ina si Ginang Shen. Alagaan mo siyang mabuti. Huwag mo nang hintayin na mawala pa siya. Dahil baka mahuli na ang lahat. Dahil ba sa depresyon na wala ang iyong ina? Kaya ayaw mo na ang aking ina ay mapunta rin sa parehong sitwasyon? Tama ba? Paano mo nalaman? Hindi ko lang alam ang dahilan kung bakit nawala ang ina mo. Alam ko rin na noong mga panahong hirap na hirap ka, si Gusinian ang palaging kasama mo. Kaya pala naging buo at tapat ang pagmamahal mo sa kanya sa loob ng maraming taon. Iniimbestigahan mo ba ako? Hindi ko kailangang mag-imbestiga dahil naroon din ako noong mga panahong iyon. Anong sinabi mo? Nay. Nay! Ayoko. Nay. 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 Nay, huwag. Nay. Bitawan niyo ako. Nay. Huwag kang matakot. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Tara na! Tita, mamahinga na po kayo ng payapa habang buhay ko rin siyang mamahalin. Siya, Anran, maging girlfriend ko na ka. Nangangako ako na ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay na ito at hinding-hindi kita bibiguin. Siya, Anran,
Kailangang maging masaya ka. Nay, gusto ko pong mag-abroad. Ito pala. Ang taong madalas pumunta sa puntod ng ina ko ay ikaw. Napakarami mong ginawa para sa akin. At wala man lang akong alam. Nangako ako sa nanay ko na hinding-hindi ako magiging taksil sa asawa at hinding-hindi ako sisira ng pagsasama ng iba. Kaya naman, hindi muna ako nang gulo sa iyo. Hanggang sa nalaman ko ang balitang hiwalay na kayo ni Gu Xinian, parang muling nabuhay ang puso ko. Kung mayroon man akong pinagsisihan sa buhay ko, iyon ay ang hindi kita nakilala bago mo. Nakatagpo si Gu Xinian. Salamat sa iyo. Halika. Itutod ko pa itong isang baso para sa iyo. Salamat dahil matagal mo akong naalala. Bukod pala sa aking ina, may tao pa palang todo bigay na susuporta sa akin. Lasing ka na. Tutulungan kita para makapahinga sa kama? Hindi ako lasing. Malakas kaya ako uminom. Kasalanan ito ng bata. Guwapo na at mabulaklak pa ang dila. Nahumaling lang ako sa kagandahan ng lalaking ito. Ate, alam mo ba ang mga sinasabi mo? Oo naman, alam ko. Sige na, ulitin mo ang mga sinabi mo kanina. Sabi ko, patay na patay ako. Kay Shen Jizhou. Sabihin mo, mahal mo ba si Shen Jizhou? Mahal ko ang batang iyon. Mahal ko si Shen Jizhou, guwapo, mabulaklak ang dila, maganda ang katawan, at may abs pa. Magkwento ka pa, dagdagan mo pa ang mga sinasabi mo. Hi. Kagabi, kasalanan ito ng kapatid ko. Napakagwapo niya at napakatamis magsalita. Nabihag talaga ako ng kapatid ko. Ang mga damit ko, hindi kaya si Shen Jizhou ang nagpalit nito? Ako, ano ang ginawa namin? Gising ka na pala? Huwag kang mag-alala. Ang waiter ang nagpalit ng mga damit mo. Wala naman akong nasabing hindi maganda, di ba? Kay Shen Jizhou ito na. Shen Jizhou? Shen Jizhou? Nasaan na kaya siya? Hindi rin niya dala ang cellphone niya. Wala kayang nangyaring masama kay Madam Shen? Mr. Shen, dito po ito sa People's Hospital, sa Urology Department. Noong nakaraang linggo po, kayo rito nagpa-opera para hindi na magkaanak. Kailangan nyo na po magpa-check up uli ngayon. Operasyon para hindi na magkaanak? Kayo po ang asawa ni Mr. Shen, hindi po ba? Napakaswerte po ni Mrs. Shen. Sabi po ni Mr. Shen sa amin, natatakot daw po kayo na baka magtaksil siya at magkaroon ng anak sa labas. Para maging kampante po kayo, kaya nagdesisyon siyang magpa-opera. Mahal na mahal po talaga kayo ni President Shen. Sa sandaling ito, tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan ko at ang pusong pilit kong sinasara ay biglang bumukas. Ang matagal ng madilim kong puso ay muling nagliwanag ng husto. Ang almusal mo. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nabibighani ka na naman ba sa akin? Hello, Mrs. Shen. Nakikinig po ba kayo? Tungkol sa muling pagsusuri ni Mr. Shen, pakiusap ay iparating niyo po sa kanya. Naintindihan ko?
Bakit? Hindi mo ito sinabi sa akin. Bakit? Natouch ka ba? Kung ganoon, gusto mo na bang pakasalan ako bilang ganti? Kung sakaling may masabi ang mama ko mamaya na hindi maganda, wag mo na lang seryosohin. Ganyan talaga ang emosyon niya? Pabago-bago? Wala kang kasalanan doon. Hindi naman masama ang mga salita niya. Pagpapakita lang iyon ng pag-aalala ng isang ina sa kanyang anak. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo titira kasama nila sa hinaharap. Hindi ko hahayaang mapunta ka sa alanganin. Pangako mo rin sa akin na sasailalim ka sa operasyon habang ako naman ay magpapagamot ng mabuti. Kung hindi, hindi ako pakakasal sa iyo. Sige. Tara na. Miss Xia, parang ang sinabi ko kahapon ay hindi malinaw. Ma, ako ang... Tumahimik ka. Huwag kang magsalita. Madam Shen, naging napakalinaw po ng sinabi ninyo. Ako lang po ang nangarap ng sobra at sinubukang lumaban pa. Dahil alam mo na mangarap ng sobra, ay hindi mo na kailangang magsalita pa. Makaalis ka na at hindi na kita ihahatid. Nabalitaan ko pong noong kabataan ni Madam Shen ay isa siyang napakahusay na babae. Ang kumpanya ng tatay ni Shen Jizu ay isa rin sa itinaguyod ninyo. Pero ang pangarap ninyo noong bata pa kayo ay hindi maging isang negosyante, kundi maging isang scientist. Dahil sa pag-ibig, nabago po ang takbo ng buhay ninyo. Pati iyan ay alam mo, mukhang marami kang ginawang pananaliksik. Kung hindi ko gagawin iyon, ay hindi ako maglalakas loob na humarap sa inyo. Binibining Lin Wanyin. Ano ang itinawag mo sa akin? Binibining Lin Wanyin. Ang pangalan ninyo po ay madalas lumabas sa mga importanteng papel sa siyentipikong pananaliksik. Hinahangaan po kayong lodi ng maraming estudyante ng agham. Noon, lahat ay umaasa na magkakaroon ang mundo ng siyensya ng isang sumisikat na bituin. Ngunit kinalaunan, ang pangalang Lin Wanyin ay biglang nawala. At sa mundo ng negosyo, ay nadagdagan ng isa pang desididong Madam Shen. Palagay ko po, ay iisang tao lang ang nasa likod ng mga pangalang ito, tama? Parehong ako iyan. Akala ko ay nahanap ko na ang tunay na pag-ibig, kaya tinalikuran ko ang pangarap ko at ginamit ang kanyang apelido. Pero mula noon hanggang ngayon, hindi na siya nanatili sa akin at nawala ko rin ang sarili ko. Gaya niyo po noon ay ganun din ako. Ang tawag na Mrs. Gu ay ginamit ko sa loob ng 7 taon. Nang ipagkanulo ako, pinili kong tapusin ang maling buhay na iyon upang makuha muli ang karera ko at maibalik ang sarili ko. Kahit na magpakasal pa ako sa hinaharap, ay isa lang ang gagamitin kong pangalan, si Xia Anran. Mas matalino ka kaysa sa akin. Hindi ka takatakang magustuhan ka ni Zhizhou. Kaya nyo rin po iyan. Huli na ang lahat? Hindi po. Hanggat buhay pa ang isang tao, lahat po ay puwede pa. Talaga bang pwede pa? Kaya po, magtiwala po kayo sa akin. Anran Laboratory. Maligayang pagdating po. Binibining Lin Wanyin. Sige. Maghahanda muna ako. Umupo ka muna. Zhizhou, alagaan. Alagaan mo ng mabuti ang girlfriend mo. Sige po. Ang girlfriend ko ay talagang napakatalino. Pasensya ka na. Napaiyak ko na naman ang mama mo. Ayos lang iyon. Ito na ang huling beses na iiyak siya.